Alam nyo, doon sa gitna ng disyerto ng New Mexico, kung saan ang gabi ay tahimik na tahimik, isang misteryo ang isinilang, isang misteryo na hanggang ngayon hinahamon ang pagkakaintindi natin sa kasaysayan ng teknolohiya. Ito yung tanong na bumabaga-baga sa atin sa loob ng ilang dekada. Isang insidente lang ba to? O nagkataon lang ba talaga na pagkatapos nito biglang umarangkada ang teknolohiya natin? O baka naman may isang di nakikitang kamay na gumabay sa lahat ng ito? Yan, mga salita yang mula kay Colonel Philip J. Corso. Ayon sa kanya, may isang top secret na programang ipinasa sa kanya. Ang dahan-dahang ipakalat ang mga piraso ng teknolohiyang hindi raw galing dito sa mga malalaking kumpanya sa Amerika. At dito na magsisimula ang ating malalim na pagsisiyasat. Okay, so para masimulan tong pagsusuri natin, unahin natin yung nasa puso mismo ng ating digital na mundo. Yung nagpapagana sa cellphone mo, sa computer mo, sa lahat. Ang microchip. Silas, napakagandang tanong yan. At alam mo, naiintindihan namin kung bakit marami ang nag-iisip ng ganyan. Kasi isipin mo, mula sa mga vacuum tubes na sinlaki ng bumbilya, bigla na lang tayong nagkaroon ng chips na mas maliit pa sa kuko. Parang magic, di ba? Pero silipin natin yung mga totoong tala. So, sa isang banda, ito yung kwento, may ibinigay sa rating teknolohiya. Pero sa kabilang banda, ang kwento ay tungkol sa isang matinding pangangailangan. Noong 1950s kasi, may problema ang mga engineer na tinawag nilang tyranny of numbers. Sobrang dami at komplikado na ng mga piyesa para pagdugtungin isa-isa. Kailangan nila ng solusyon, hindi ng isang bagay na kokopyahin lang. At tingnan nyo itong timeline, kasi dito talaga malinaw lahat. Oo, yung transistor na imbento noong 1947, sakto sa taon ng Roswell. Pero 11 taon, isang buong dekada ng sunod-sunod na research at pagkakabigo ang dumaan bago pa man na imbento ang unang integrated circuit. Hindi ito biglaan, ito ay isang mahabang proseso para lutasin ang isang problemang napaka-makatao. Sige, mula sa utak ng computer, punta naman tayo sa mga ugat na nagkokonekta sa ating mundo ngayon. Pag-usapan natin ang fiber optics. Elena, yun yung isa sa mga pinaka-kapanipaniwalang parte ng kwento ni Corso, di ba? Dahil ang detalyado ng paglalaruan niya. Pero, tulad din ng microchip, may sariling kwento ang kasaysayan ng fiber optics na kailangan nating pakinggan. Ang pundasyon kasi ng fiber optics ay isang prinsipyo sa physics na matagal nang alam, total internal reflection. At ang pinaka-critical na research, yung nagpatunay na kaya palang ikulong ang liwanag sa loob ng isang manipis na salamin, nagsimula yan sa London, noong 1952, halos isang dekada bago pa yung sinasabing programa ni Corso. Okay, eto pa. Pag-usapan natin ang isang material na parang galing sa science fiction. Isang metal na tila may sariling isip at may sariling alaala. Desert rat, gets kita. Madaling isipin yan, di ba? Isang metal na kahit anong baluktot ang gawin mo, kapag pinainitan, biglang babalik sa orihinal niyang anyo. Tunog alien tech talaga, no? Pero yung kwento ng pagkatuklas nito ay nakakagunat sa pagiging simple at, well, makalupa. At eto na nga yung kwento. Hindi ito na-discover sa isang secret facility na nag-aaral ng alien tech. Natuklasan ito sa isang ordinaryong meeting sa laboratorio dahil lang sa kuryosidad ng isang opisyal na may hawak na pipelighter. Isang kwento ng serendipity, isang napakagandang aksidente, hindi isang plano mula sa kalawakan. At ngayon, dumako tayo sa pinaka-visual at para sa marami, ang pinaka-convincing na ebidensya. Yung eroplanong tila hindi sumusunod sa anumang batas ng aerodynamics na alam natin, ang F-1170 Nighthawk. Leo, tama ka. Ang F-11 ay hindi talaga mukhang ordinaryong eroplano. Parang galing sa ibang mundo yung mga anggulo niya. At dyan mismo kumakapip yung teorya ni Corso. Pero ang totoong dahilan sa likod ng kakaibang hugis na yan ay mas kakaiba pa sa fiksyon. Ang kwento ni Corso ay tungkol sa panggagaya, pero yung na-declassify na kasaysayan ng Skunkworks ang gumawa ng eroplano ay nagtuturo sa atin sa isang di inaasahang lugar. Hindi sa New Mexico, kundi sa Soviet Union, sa gitna mismo ng Cold War. At yung mga kakaibang anggulo, yun lang kasi ang kayang i-calculate ng mga computer noong 1970s. At eto ang patunay.
Huwag nyo lang paniwalaan sa akin, pakinggan nyo mismo yung pinuno ng programang gumawa ng F-117, si Ben Rich. Ang susi raw para maging invisible ang eroplano ay hindi galing sa Roswell. Galing ito sa isang papel na sinulat ng isang Soviet mathematician, isang papel na sa sobrang theoretical binaliwala lang ng sarili niyang gobyerno. At para patunayan kung gaano ito katao, alam nyo ba yung codename ng project? Harvey. Ipinangalan sa isang luma at klasikong pelikula tungkol sa isang invisible na kuneho. Isang paalala na sa likod ng mga top secret na proyekto, may mga totoong tao na may sense of humor. So, ngayong nailatag na natin ng mga teorya at inihambing sa mga dokumentadong katotohanan, oras na para kilalanin natin kung sino o ano ang tunay na pinagmula ng mga modernong milagrong ito. Dito na natin kailangang ibaling ang ating atensyon. Kasi ang tunay na kwentong nakakamangha ay hindi tungkol sa mga regalong nahulog mula sa langit. Ito ay tungkol sa hindi matatawaring talino, tiyaga at minsan swerte ng sangkatauhan. Sila Jack Kilby at Robert Noyce. Hindi sila nag-aral ng alien blueprint. Hinarap nila ang isang problemang tila imposible at mula sa sarili nilang isipan, nilikha nila ang solusyon. Kilalanin niyo rin si Narinder Singh Kapani, isang physicist mula sa India na nag-aaral sa London. Hindi siya naniwala na imposibleng mabaluktot ang liwanag. At dahil sa pagpupursige niya, meron tayong internet ngayon. At syempre, si William J. Bueller. Ang tanging gusto niya ay gumawa ng mas matibay na missile. Pero dahil sa isang matalas na obserbasyon at isang aksidente sa meeting, nakadiskubre siya ng material na bumago sa larangan ng medisina. At sa uli, si Pyotr Ufimtsev, isang henyo sa matematika mula sa kabilang panig ng mundo, na hindi sinasadyang ibinigay sa kalaban niya ang susi para maging invisible. Yan ang pinakamatinding kabalintunuan sa lahat. At yan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Bakit nga ba? Marahil mas madaling paniwalaan ang mga kwento ng tulong galing sa mga bituin, kesa sa mas komplikado pero mas totoong kwento, na ang tao sa pamamagitan ng katalinuhan, tiyaga, at minsan simpleng pagkakataon ay may kakayahang lumikha ng sarili niyang mga himala.